Kabanata 531. Sige, salamat Tito Zack. Nagpapasalamat na tumango si Jamie. Uncle Zack, there's a boy at school who said he likes me and wants to be friends. He gave me this ngayon. Kumuha siya ng isang maliit na pulang bulaklak mula sa kanyang bag. Isa itong paper craft na gawa ng batang iyon, na may pangalan na Elisa ang nakasulat dito. Tila, maraming pagsisikap ang pumasok dito. Gusto mo bang makipagkaibigan sa kanya? Malumanay na tanong ni Zachary. Hindi ko siya masyadong kilala dahil hindi kami magkaklase, sagot ni Ellie. Itinagilad niya ang kanyang ulo at parang nag-iisip ng husto. Pero ang cute niya. Kung hindi mo gaanong kilala ang isang tao, hindi mo dapat tanggapin ang kanyang regalo, sabi ni Zachary. Dapat ibalik mo ang regalo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na dahil schoolmate kayong lahat, pwede kayong lahat maglaro ng magkasama. Sige, nakuha ko. Masunurin namang tumango si Ellie. Maingat niyang ibinalik sa loob niya ang maliit na pulang bulaklak sa bag. How about you? Mayroon ka bang bagay na interesante na ibabahagi? Tanong ni Zachary habang nabaling ang atensyon niya kay Robbie. Sa tingin ko ang mga bagay na itinuturo ay masyadong elementarya. Nagkibit balikat ang bata. Araw-araw, tinitingnan ko lang sa pag-uwi at pagdalo sa mga online na aralin, kahit na maganda ang kanilang nilalaman at prangka din. Mula noon ay nakipag-usap ako sa guro, na nagsimulang magbahagi ng mga bagong bagay sa kanya. Napataas ang kilay ni Zachary sa gulat ng marinig iyon. I'll attend the online lesson with you and tasahin ang iyong pag-unlad upang maiayos ko ang saklaw ng iyong pag-aaral ng naaayon. Okay. Excited at anticipatory si Robbie. Salamat, Tio Zack. Huwag mo akong kalimutan. Itinaas ni Jamie ang kanyang kamay at kumaway para makuha ang atensyon sa kanyang sarili. Nangako ka para turuan ako ng martial arts. At ako rin. Isiniksik ni Ellie ang sarili sa harapan habang nakataas din ang kamay. Sinabi mo sa akin na tuturuan kita kung paano kumanta, sumayaw at gumuhit. Sure. Gagawin ko talaga ang lahat para matupad ang mga pangako ko. Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin sa kanyang pulso. Magsisimula tayo ng 7:30. Ay, sabay-sabay na naghiyawan ang tatlong bata habang inaabangan ang kanilang mga aralin sa gabi. Tipunin ang lahat, handa na ang hapunan. Sa oras na ito, inilatag ni Mrs. Berry ang masaganang pagkalat ng hapunan sa tulong ng mayordoma, si Mrs. Ralston at ilang katulong. Nag-aalala si Mrs. Ralston na baka napapagod na si Mrs. Berry. Nagawa mo na ang pagluluto. Maghugas ka na at maghanda para maghapunan. Maaari mong ipaubaya sa akin ang natitira. Kung ganoon, salamat. Pagkatapos ay hinubad ni Mrs. Berry ang kanyang apron. Halika na mga anak, ihahatid ko kayo sa lababo. Okay. Tumakbo sina Robbie at Ellie kasama si Jamie na naglalaro ng catch-up sa kanyang wheelchair sa likod. Hoy, teka para sa akin. Agad namang lumapit ang tatlong nurse para tumulong. Pakiramdam ni Charlotte ay mainit at malabo sa loob nang makita kung gaano kasigla ang bahay. Ito ang uri ng buhay pampamilya, she coveted, simple pero maaliwalas. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Tanong ni Zachary habang kinurot ng mahina ang pisngi niya. I feel so blessed. Lumapit si Charlotte at niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Siliu, tugon ni Zachary sa pamamagitan ng paghalik sa kanya sa tuktok ng kanyang ulo. Which reminds me, we should hold ng isang pagpupulong ng pamilya pagkatapos ng hapunan. Isang family meeting. Naguguluhan si Charlotte. Panahon na para malaman ng mga bata kung sino ako. Hindi na natin sila pwedeng tawagin na uncle ako, aniya na mataim team. And you should stop calling me escort as well. It's a bad influence on them. Kung gayon, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Hubby, for starters, utos ni Zachary. Isang pamumula ang gumapang sa pisngi ni Charlotte habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Ako kaya nahihiya. Dadalhin natin ito ng mabagal, na may kaunting pagsasanay. Hinawakan ni Zachary ang mukha at seryosong nagturo. Kunin mo ang aking lead, Hub. Hub, sumunod si Charlotte. B, hubby. Hubby. Oo.
Positibong pinatunayan ito ni Zachary. Hamalakhak si Charlotte. Naiwan siyang namumula sa tenga, at nakasandal lang ang noo sa dibdib nito para magtago ang kanyang kahihiyan. Good girl. Ang mga pagkaing inihain ni Mrs. Berry ay pawang paborito ng mga bata at ni Charlotte. Ang mga ito ay kinumplito ng ilang French flavor na inihanda ni Mrs. Ralston. Lahat ng tao sa loob ng kabahayan ay nagbubulungan ng pamwesto sila sa kani-kanilang pwesto sa mesa. Si Mrs. Berry ay nagsalita sa sarili. Naiintindihan ko mula kay Mrs. Ralston na natutuwa ka sa mga Pranses na putahe kaya hiniling ko sa kanya na maghanda. Hindi ko alam kung paano gawin ang mga ito, ngunit mag-aaral ako mula sa kanya simula bukas. Sana, may makagawa ako para sa iyo sa susunod. It's fine, Mrs. Berry. Gusto ko ring subukan ang sarili mong specialty. Hinila ni Zachary ng upuan si Charlotte bago ito pamwesto sa tabi nito. Sige, ipaalam mo sa akin kung gusto mo sila. Naglagay si Mrs. Berry ng isang piraso ng karne ng baka sa plato ni Zachary. Salamat. Tumango si Zachary bilang pagpapahalaga habang ninanamnam ito. Ito ay talagang mabuti, talaga. Natutuwa akong marinig iyon. Nagbim si Mrs. Berry. Medyo nag-alala ako na baka ikaw ay hindi sanay sa luto ko. Gusto ko. Pagkatapos niyang makuha si Charlotte ng isang piraso, bumalik siya para hanapin si Mrs. Berry at ang mga batang nakatingin sa kanya. Well, huwag lang kayo umupo dyan na nanunood. Sige at tulungan niyo ako at saang inyong sarili sa pagkain. Nakalatag na kami ngayon, Tio Zach, Mommy, Mrs. Berry. Ang mga bata pagkatapos ay nagulat at namangha sa kamangha-manghang mga kasanayan sa pagluluto ni Mrs. Berry. Si Mrs. Berry ay lubos na nasiyahan, at inulit ang kanyang pagnanais na maiwasan ang ospital upang siya ay maaaring manatili sa bahay upang ipagpatuloy ang pagluluto para sa pamilya. Pinuno ni Charlotte ng sopas ang isang mangkok at nakiusap sa matandang babae na alagaan ang sarili niyang kalusugan upang mas mapanood niya ang paglaki ng mga bata. Napangiti ang kasambahay na may luha sa mata habang tumatango. Bagamat tahimik na kumain si Zachary, ang kanyang kilos ay hindi karaniwan. Ang kasiyahan sa pagkain kasama ang isang malaking pamilya na tulad nito ay isang bagay na hindi niya kailanman ginawa na naranasan hanggat naaalala niya. Sa lahat ng kanyang 28 taon, higit pa o hindi gaanong nakasanayan na niya ang isang solong buhay. Malungkot ang kapaligiran kahit sa mga pagkakataong kasama niya ang kanyang lolo. Ang kanyang pagpapalaki sa ilalim ni Henry ay mahigpit, na may hindi mabilang na mga patakaran na itinakda para sa kanya upang sundin. Kabilang sa mga ito, ay ang pagbabawal ng pag-uusap at tawanan sa oras ng pagkain. Para sa kanya, ang kabaligtaran na masaya at maayos na vibe na ito ay mas nailalarawan kung paano ang buhay pamilya dapat ay. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Zachary ang mga bata sa play area ng mga bata. Hindi lumabas ng bahay si Charlotte sa nakalipas na ilang araw. Aware siya na ang isang klinika ay itinayo sa likuran ng bahay, ngunit hindi alam ang tungkol sa lugar ng paglalaroan na mayroon na idinagdag sa hardin. Halos mapatalon sa tuwa ang tatlong bata sa nakikita nito. Nauna sina Robbie at Ellie habang tumatakbo sila sa unahan, naiwan si Jamie na sumigaw sa kanila. Teka, gusto ko rin maglaro. Hoy Jamie, punta tayo sa swing. Sumugod si Mildred. Gusto kong pumunta sa slide, sagot ng bata habang itinuro ang mataas na spiralang structure. Nasa taas na sina Robbie at Ellie. Nakabakaka ang mga braso nila habang nagsisisigaw sa kagalakan sa lahat ng paraan pababa. May reserbasyon si Mildred. Maaari mong palubhin ang iyong binti dahil hindi pa ito ganap na nakabawi. It's fine. Let him try, sabi ni Zachary. Ang isang batang lalaki ay hindi kailangang yakapin. Naiintindihan. Hinila ng nurse si Jamie at maingat na tinulungan siyang tumayo. Pwede ka nang bumitaw. Kaya ko naman ang sarili ko. Itinapat ng batang lalaki ang kanyang mga kamay sa gilid ng mga hakbang bilang suporta habang kinakaladkad niya ang kanyang sarili na may ilang kahirapan. Nakatayo na ako, nakatayo na ako. Nakataas ang mga braso ni Jamie sa matagumpay na paraan, malinis na nakalimutan ang tungkol sa kanyang sariling pinsala, at yun ay
Nawalan siya ng balanse at naging dahilan para matamba siya sa gilid ng hagdan. Isang nakakadugo na tili ang pinakawalan nina Charlotte at Mrs. Barry. Habang si Jamie ay bumagsak sa lupa, isang anino ang bumungad sa kanya at sinalo siya ng ligtas. Namumula ang mukha ng bata at nakahinga ng maluwag habang nakahiga sa mga bisig ni Zachary. Siya ay nagsimulang mabulunan mula sa pagsubok. Tito Zach. That was nothing. Big boys like you shouldn't cry, maautoridad na sabi ni Zachary. Oo, sir. Kinagat ni Jamie ang kanyang mga labi habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Salamat Tito Zach. Tawagin mo akong Dad, sabi ni Zachary. Daddy, napaawang ang bibig ng bata nang sabihin ang mga salitang iyon. Magandang bata. Tinapik-tapik ni Zachary ang ulo niya habang pinatayo siya pabalik. Ngayon tumakbo kasama, ang mga lalaki ay dapat na matapang. Naiintindihan. Tila kusang lumaki ang kumpiyansa ni Jamie, na parang wala na ang kanyang binti na nasaktan at nawala ang kanyang takot. Bumalik siya kaagad sa pagtatangka ng isa pang pag-akyat sa kanyang gimpileg. Ang rurok ay tila napakalayo na nakaramdam siya ng kaunting pananakot. Kapansin-pansing nanginginig ang kanyang binti. Go for it. I got your back, tawag ni Zachary bilang pampatibay loob. Sige. Kinagat ni Jamie ang kanyang mga ngipin nang bumalik siya sa mga hakbang na may panibagong determinasyon. Siya nagpatuloy sa pag-akyat. Sa pagkakataong ito, hindi na natakot ang bata, dahil alam niyang may darating na sasalo sa kanyang pagkahulog. Labis na naantig si Charlotte sa tagpong ito. Bilang karampatang ina bilang siya ay tungkol sa pag-aalaga at sa pagpapaaral sa kanyang mga anak, naunawaan niya na walang kapalit na ama sa kanilang buhay. Sa kabila ng kanyang kawalan ng karanasan sa mga bata, si Zachary ay may kakayahang magtanim ng pasensya at kumpiyansa sa kanila, pati na rin na ipahid sa kanila ang tibay ng kanyang pagkalalaki. Pinilit ni Charlotte ang kanyang sarili dahil sa pagdududa sa kanyang kakayahan na maging isang mabuting ama. Mukhang siya iyon ang mga alalahanin ay para sa wala, dahil ang kanyang pagkaasikaso sa kanyang mga anak ay lumampas sa bawat inaasahan. Gusto kong sumakay sa swing, Tio Zach. Itulak mo ba ako? Magiliw na kumilos si Ellie dahil gusto niya ang ilang atensyon ng lalaki para sa kanyang sarili din. Sure, sagot niya habang naka-extend ng mga braso. Tumalon ka, sasaluhin kita. Napakataas. Natatakot ako. Umatras sa gilid ang kanyang mga nakatusok na binti habang ang kanyang maliliit na kamay ay patuloy na nakakapit ng mahigpit sa guardrail. Mauna na ako. Kinuha ni Robbie ang inisyatiba upang ilunsad ang kanyang sarili ng may kagalakan. Agad naman siyang kinawayan ni Zachary at hinimas ang ulo. Halos mahuli mo ako dyan. What do you think ay maaaring mangyari kung hindi ako handa para sa iyo? Nagkaroon ako ng tiwala na tiyak na makukuha mo ako. Si Robbie ay nagsimulang mahilig kay Zachary, dahil pakiramdam niya ay matuturuan siya ng lalaki na maging higit pang matapang. Magandang bata, kinurot ni Zachary ang magandang mukha niyang iyon habang ang sariling labi ay pumulupot sa isang ngiti. Nandito na ako, Tio Zach. Tinakpan ni Ellie ang kanyang mga mata habang tumatalon siya sa isang sigaw. Nagunat ang lalaki at nahuli ang babae sa kanyang kamay. Halos masira ang eardrums nito habang patuloy na sumisigaw sa tenga niya nang mapunta siya. I'm sure you're a great singing voice, sabi ni Zachary na nakakunot ang noo. Stop it, Ellie. You're safe now, sabi ni Robbie habang tinatapik ang braso nito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang paligid. Wow, nagawa mo. Iyon ay uri ng masaya. Wala na po, Tito Zach. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jamie sa gilid. Lumingon si Zachary upang makitang matagumpay na nakaakyat si Jamie sa pinakamataas na punto. Habang nakataas ang mga braso, sigaw niya habang pababa ng slide. Magaling, Jamie. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga nurse para sa kanya. Tuwang-tuwa sila nang makita siyang muli sa pagkilos, dahil siya ay positibong naiinip sa kanyang isip pagkatapos umupo sa loob ng halos 2 buwan mula nang mapanatili ang bali na iyon. Sa panghihikayat ni Zachary, ay ginawa niya ang unang hakbang patungo sa pagbabalik sa normal.
Upang pigilan ang nasugatang paa na iyon na madikit sa lupa, sumugod ang lalaki para pabagalin ang pagbaba ng bata gamit ang kanyang paa habang nasa magkabilang braso pa niya sina Robbie at Ellie. Iningatan ni Jamie na itaas ang sarili niyang paa ng mataas para maprotektahan din ito, at umalis na hindi nasaktan. Okay ka lang. Ikanawit ni Zachary ang kanyang paa sa ilalim ng bata at pinasadahan ito sa hangin. Sigaw ni Jamie nang damapo siya sa mga balikat ni Zachary. Nagmamadali siyang kumapit sa ulo ng lalaki para sa mahal na buhay. Oh wow! You're so awesome, Uncle Zach, enthused Ellie as she clapped in delight. Nahuli mo lahat sabay tayong tatlo. Ikaw ang aking bayani, Tio Zach. Si Robbie ay nagpakita ng lubos na pagkamangha. Wala na si Uncle Zach mula ngayon. Tinama sila ni Zachary. Tama ang tawag mo sa akin. Dad, sambit ni Jamie. Nanlaki ang mga mata ni na Robbie at Ellie na parang nagtatanong kung gaano kabilis na co-opted ang kanilang kapatid. Ginawa ko lang, nahihiyang sagot ni Jamie. Hindi naman sa ayaw ni Mommy o kung ano paman. Ang tatlong bata pagkatapos ay lumingon sa konsyerto upang isaalang-alang si Charlotte. Ang kanilang ina ay mukhang medyo nahihiya at hindi alam kung ano ang isasagot. Malambing na tanong ni Jamie, hindi ka tutol sa pagtrato namin kay Tio Zach tulad ng daddy namin, di ba, Mommy? Ano ang ibig mong sabihin sa pagtrato sa akin tulad ng iyong daddy? Kumunot ang noo ni Zachary. Ako ang iyong daddy, sa simula pa lang. Ha! Napatulala ang mga bata habang sinusulyapan sina Zachary at Charlotte. Let's go inside. I'll explain this to all. Pumayag naman si Charlotte. Ang isang bagay na may ganoong kahalagahan ay dapat pag-usapan kapag ang lahat ay nakapag-ayos na. Okay, masunurin namang tumanggo ang mga bata. Gayunpaman, ang kanilang kalooban ay malungkot, dahil nararamdaman nila ang kanilang ina ay may mahalagang ipahayag. Ang buong pamilya ay nagsama-sama sa study room nang sila ay bumalik. Si Mrs. Berry at ang tatlong bata ay magkatabi, habang sina Zachary at Charlotte ang sumasakop sa couch sa tapat nila. Medyo nakapikit ang kasambahay. Siguro dapat na akong lumabas habang nag-uusap ang pamilya mo, Miss. Pamilya ka rin, Mrs. Berry. Sumenya si Charlotte na maupo siya. Nananatili lamang si Mrs. Berry sa isang tabi habang ang kalahating tulog na si Fifi ay tumatango sa kanyang kandungan. Ano ang gusto mong sabihin sa amin, Mommy? Si Robbie ay may tiwala sa sarili at buo bilang ang pinakamatanda sa mga bata. Siya ay nagtipon ng lakas ng loob na magsalita kahit na siya mismo ang kinakabahan. Hindi pa napag-usapan ni Mommy ang paksang ito sa inyo noon pa. Nauutol na sabi ni Charlotte dahil wala siyang ideya sa kung paano magsisimula. Ang katotohanan ng bagay ay, payagan mo ako, pagsingit ni Zachary. Ako talaga ang daddy nyo. Ang tunay niyong ama. Ha! Pinilit na nanlaki ang mga mata ng mga bata habang nakatitig sa kanya, natulala at lubos na kawalang paniwala. Nakilala ko ang mommy mo 4 na taon na ang nakakaraan at nag-iwan ng binhi sa kanyang katawan, na lumaki at naging 3 kayo. Iniangkop ni Zachary ang mga paglalarawang ginamit sa ilang mga larawang aklat na kanyang kinonsulta dati sa paksa. We didn't know each other that time, and I didn't aware na buntis siya hanggang sa muli kaming nagkita, 4 na taon noon sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Hindi kami magkasundo noong una dahil marami kaming hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, ngunit wala na iyon ngayon. Simula noon, nalaman ko na rin na kayo ang mga anak ko kaya. Sandali, putol ni Robbie, dahil marami siyang hindi naiintindihan. Bakit ka nag-iwan ng isang binhi sa loob ni Mommy noong hindi naman kayo nagkita? Mukhang hindi masyadong lohikal iyon. Oo, mabilis na sumang-ayon sina Jamie at Ellie dahil pareho ang paninindigan ng tatlo. Nagsalubong ang mga kilay ni Zachary habang iniisip kung paano ang pinakamahusay na magpaliwanag sa isang madaling maunawaan na paraan para sa mga bata, at ang stimulating pa nakakaibang paraan kung saan sila ay conceived na nakamamatay na gabi. Madilim kasi, hindi kami nagkita. Ang pagtatangka ni Charlotte ay malupit at walang taktika. Nilibot ni Zachary ang mata dito. Ang mga bata ay tiyak na matututo ng mga maling bagay sa bagay na iyong diskarte.
Paano mo nalaman na anak mo kami? Patuloy na umiikot ang makatuwirang pag-iisip ni Robbie. Oo, paano mo nalaman? Sina Jamie at Ellie ay nag-echo lang sa sinabi. Hindi nila gaanong alam, ngunit alam nilang si Robbie yun na maliwanag. Ligtas para sa kanila na ipagpalagay, sa makatuwid, na ang mga tanong ni Robbie ay kailangang nasa punto. It's because you and I both share the same allergy towards the kiwi fruit. That was what prompted me para magpa-DNA test para sa ating dalawa. Ang resulta ay nagpatunay na ikaw ang aking anak. Bilang si Jamie, Ellie, at ikaw ay triplets, natural na sumusunod na dapat din silang mga anak ko. Ipinasa ni Zachary ang resulta ng DNA test kay Robbie. Hindi niya kinakausap ang mga bata na parang 3 taong gulang sila, ngunit tinatrato sila na parang kanya nakatumbas. Iyon ay nagparamdam sa kanila ng paggalang at sa makatuwid ay sineseryoso ang kanyang mga salita. Kabanata 535. Natanggap ni Robbie ang lab report na pinagpatuloy niya upang maingat na suriin. Nagkalapit sina Jamie at Ellie at pinagmasdan ito gamit ang kanilang malalaking matengkad na mata. Naghintay ng ilang sandali ang nakababatang lalaki bago siya nagtanong, alam mo ba kung ano ang nasa loob nito, Robbie? Nakikilala ko ito, sabi ni Ellie habang inilagay niya ang dulo ng kanyang matambok na hintuturo sa 100% figure sa ulat. Hindi ko maintindihan ang iba pang bagay. Ang dalawang ito ay kilala ko. Tinuro ni Jamie ang text na nauna noon. Paternity ay, hindi nakaimik si Zachary. Siya ay nakikipag-usap sa kanila ng time team, ngunit ang lahat ng magulo na trio ay tila interesado sa pagtalakay kung aling mga salita ang mababasa nila. Huwag na kayong manggulo, sabi ni Charlotte. Okay lang kung hindi mo maintindihan, Robbie. Hayaan mo si Mommy. Itinaas ni Robbie ang kanyang ulo para galangin si Zachary. Ito ay nagsasaad na ang posibilidad ng pagiging ama ay 100%. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Mabuti iyan. Nakahinga ng maluwag si Zachary. Kaya simula ngayon. Maaari ba akong makakuha ng ilang higit pang mga tanong na masagot? Tanong ni Robbie. Pwede ba? Siyempre kaya mo. Pakiusap. Medyo humanga si Zachary sa pagiging assertive ng bata sa kanyang edad. Hindi mo alam na sa iyo kami bago natuklasan ang aking allergy, hindi ba? Tanong ni Robbie. Oo, tumango si Zachary. Pantay-pantay ba ang pakikitungo mo sa aming mommy kung hindi mo ginawa ang set ng mga pagsusuri na ito? Napakahalagang tanong na inihain ng bata, at isa na nagpapataas ng tensyon sa silid sa isang iglap. Ang dalawang iba pang bata ay hindi nakuha ang pinagbabatayan na implikasyon at alam lamang na e-echo ang kanyang mga salita. Iyan ay tama, gusto rin namin malaman. Tumingin si Mrs. Berry kay Zachary, dahil interesado rin siyang malaman. Nagulat si Charlotte sa kakulitan ni Robbie. Ito ay isang tanong na siya mismo ay hindi isinasaalang-alang dati. Nag-isip muna si Zachary bago siya sumagot. Alam ko na may mga anak siya mula pa noong simula, and was quite upset with her kasi akala ko pinaglihi sila sa iba. Dapat aminin na nag-o-overreact ako at gumawa ng ilang bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo para galangin ang 3 bata, at nagpatuloy ng may katapatan, I've never once had the intention na saktan ang sinuman sa inyo, ni hindi ko kinasusuklaman ang inyong pag-iral, at hindi ko kailanman naisip na sumuko sa mami nyo dahil dito. Sa makatuwid, ang sagot ko ay mamahalin ko sana ang iyong ina at tatanggapin kayong lahat ng pareho, kahit na hindi kayo sa akin. Ang kanyang mga salita ay labis na nakaantig kay Charlotte. Nang muli niyang binisita ang hindi mabilang na mga pagkakataong naranasan niya, nagdududa siya dati, hindi niya sinubukang saktan ang mga bata kahit na habang nasa ilalim siya ng impresyon na sila ni Michael. Nang ipagpalagay niya na siya ang dumukot sa kanyang mga anak nang mawala ang mga ito, hindi siya nagtanong upang ipagtanggol ang sarili. Sa halip, tahimik siyang lumabas upang hanapin ang mga ito at ibalik sa kanya. Kahit na siya ay nagbabanta sa kanya noon sa kabila, hindi siya nagdala ng pinsala sa kanila, tulad ng sinabi niya. Dahil sa pagsasaalang-alang para sa kaligtasan ng mga bata nang magkaroon siya ng problema, kinausap niya si Spencer upang sunduin ang mga bata at ilagay sila kay Henry.
Maaaring isang kredito sa kanyang kabaitan na siya ay hindi sinasadyang nalaman ang tungkol sa allergy ni Robbie sa prutas ng kiwi, na humantong sa kanya sa katotohanan tungkol sa kanilang mga magulang. Siya ay talagang isang may matigas na salita. Magandang malaman iyon. Halos maluha si Mrs. Berry sa puntong ito. Hindi mapag-aalinlanganan na ang mga bata ay sa iyo. Kilalang kilala ko si Miss. Napanatili niyang malinis ang kanyang sarili sa lahat ng mga taon na ito at hindi kailanman nakasama ng iba. Alam ko, napaawang ang labi ni Zachary. Salamat. Robbie took a deep drawl before he continued. The next question is, si Mr. Henry ba ay alam niya na anak mo kami? Kung hindi, matatanggap ba niya kami? Hindi pa niya alam. Naisip ni Zachary na si Robbie ay isang may mahigpit na pag-iisip, na nakakapagampo ng isang multifaceted na diskarte sa pagsasaalang-alang ng mga issue. Noon pa man ay mahal na mahal niya kayong lahat, kaya inaasahan ko na siya na dapat maging napakasaya kapag ginawa niya. Ang mga mata ni Robbie ay lumubog habang siya ay tumahimik, na parang malalim ang iniisip. Si Jamie naman ay balisa. Tama, gusto talaga tayo ni Lolo, kaya sigurado ako na mas magiging siya ay masaya kung malaman niya na anak kami ng apo niya. Ibig sabihin hindi na natin siya matatawag na lolo. Tanong ni Ellie. Parang ganun, sabi ni Jamie habang nakatagilid ang ulo. Nabanggit sa mga libro sa kindergarten na si Daddy ang lolo ay tinatawag na lolo sa tuhod. Tatawagan ba natin si Lolo bilang Lolong Lo? Nanlaki ang mga mata ni Ellie sa kuryosidad. Yan ay walang kaparehong tunog dito. Oo, hindi. Jamie was all business when he expounded upon that. Ang daddy ni Lolo, hindi sa atin. Tumango si Ellie, hindi sigurado kung naiintindihan ba niya. May iba ka pa bang gustong malaman? Tanong ni Zachary kay Robbie. Magpapakasal ka kay Mommy? Tanong ng bata habang nakataas ang ulo. Of course I will. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Zachary. Sisimulan ko ang paghahanda sa sandaling dumating si Lolo sa. Hooray! Tuwang-tuwa si Ellie habang nakataas ang mga kamay. Gusto kong maging flower girl. Ako rin. Tumango si Jamie. Gusto kong imbitahan ang mga kaibigan ko mula sa kindergarten na dumalo kay Daddy at Mommy na kasal. Iyan ay kahanga-hanga. Gusto kong magpaabot ng mga imbitasyon sa ilan sa ating mga lumang kapitbahay, nagsalita si Mrs. Berry na tuwang-tuwa. At ilan sa mga dating bodyguard ni Mr. Wind na nag-alaga sa amin, pati na rin sina Fergie at yung iba. Walang problema, iimbitahan natin silang lahat. Napahawak si Jamie sa sariling dibdib. Hayaan mo akong gawin ang kaayusan. Ako rin. I want to invite a few friends too, dagdag ni Ellie na ayaw niyang maiwan. Nandyan si Miss Longman at Miss Cheney. Oo, tama iyon. At ang aking Miss Wickland din. Ang mga bata ay nagpabalik-balik sa walang katapusan habang sila ay taimtim na nagsimulang makakuha ng mga detalye tungkol sa kasal. Mrs. Berry uninhibited na sumalaw dito. Maging ang natutulog na si Fifi ay napuyat. Ako din. Ako ay masyadong. Nagdulot iyon ng ngiti sa mukha ni Charlotte. Iniabot niya ang kanyang mga kamay kay Robbie nang makita ang bata na mukhang nag-aalala. Halika dito, ikaw. Umalis si Robbie sa sofa at lumapit. Hinila siya ni Charlotte sa yakap at hinalikan ito sa noo. May iba ka pa bang inaalala, Robbie? Sige at sabihin mo ang iyong isip. Tiningnan siya ni Zachary ng maamong mga mata. Nag-isip sandali si Robbie. Mukhang komplikado ang kasal. Marriage into a wealthy family, lalo pa. May mga bagay na hindi ko maintindihan at hindi ko mahuhulaan. Kaya't itinatago ko pagkakaroon ng ganitong pakiramdam na ang mga bagay-bagay ay hindi pumunta ng naaayon. Kung ikaw ay makatagpo ng anumang kahirapan, gagawin mo na sumuko na kay Mommy at sa amin. Ayoko. Pinasadahan ni Zachary ang kanyang mga daliri sa bahagyang kulot ng bata. Walang paghinto sa aking mga libro. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang may makahadlang. Naningkit ang mga mata ni Robbie. Ang gayong kahangahangang kumpiyansa ay talagang umalangaw-ngaw sa kanya, na may kanya na galit na tumatango. Oo, naniniwala ako sa iyo. Shake natin ito. Natutunan ni Zachary kung paano makipag-usap sa mga bata. Narinig niya iyon sa kanila.
Ang Pinky Promise ay mayroong parehong bisa bilang isang legal na kasunduan. Pinagdikit agad siya ng mga daliri ni Robbie. Kinky, 100 taon upang subukan. Kung sino ang lumiko ay ang makulit na bastardo. Gusto ko rin gawin. Tumakbo si Ellie para sumama nang makita niya sina Zachary at Robbie dito. Gusto ko ng thumb selyo. Ako rin. Napaatras din si Jamie. Tapos na. Ginawa ni Zachary ang Pinky Promise na tinatakan ng kanilang mga hinlalaki at nanumpa na pakasalan si Charlotte laban sa lahat ng posibilidad at bigyan silang lahat ng isang maligaya at mainit na lugar na matatawagan. Ang paningin ng pamilyang ito ng 5 nagbawas kay Mrs. Berry sa humihikbi na gulo. Sa kanyang puso, naisip niya, si Miss sa wakas ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang mabuting tao na masasandalan niya, si Mr. Wynne. Sa wakas ay makakapagpahinga ka na ngayon. Okay, tatawagin niyo na ba akong tatay? Gustong-gusto ni Zachary na marinig sa mga bata na purihin siya bilang kanilang ama. Never pa siya sa buhay niya napunta sa ganitong kahaba upang pasayahin ang sinuman. Sa mga araw na ito, ang kanyang opisina ay may linya ng mga libro sa pagiging magulang, at naglaan ng oras at pagsisikap sa tuwing posibleng magsaliksik kung paano makihalubilo sa mga bata. Ang lahat ng iyon ay gumagana para lamang kumbansihin ang 3 maliliit na imp na ito na kusang loob na kilalanin siya. Ayoko, nakangusong sabi ni Ellie. Binawi ni na Robbie at Jamie ang kanilang sariling mga pagtatangka nang makita nila ang kanilang kapatid na babae na nagpahayag sa kanya ng hindi pagnanais. May mali ba? Maingat na tanong ni Zachary. Maaaring ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang mag-ingat sa mga sinasabi niya. Mukhang hindi maganda ang tatay. Inosenteng ikaniling ni Ellie ang kanyang ulo. Mas gusto ko ang daddy. Oo. Sumama si Jamie at sinabi. Kung mommy ang tawag namin sa aming ina, dapat din namin kayong tawaging daddy. Kung gayon si daddy ito, deklara ni Robbie nang may katapusan. Aha, sumang-ayon sina Jamie at Ellie na tumango. Nagpalitan ng tingin ang 3 bago sila tumingin kina Charlotte at Zachary. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagbuka ng bibig. Napahawak si Zachary sa ulo niya. Gusto niyang purihin siya ng mga ito, ngunit tila mas mahirap iyon kaysa sa naisip niya. Sige, bilasan niyo. Maging si Mrs. Berry ay naiinip. Tahimik lang nang ngumiti si Charlotte. Sa 3, ikanaway ni Ellie ang kanyang kamay na parang orkestra na konduktor. 1, 2, 3. Daddy, ang nakakaakit na mga katangian ng kanilang 3 boses ay pinalakas ng malakas at malinaw nang sila ay sumigaw ng pagkakaisa. Halos matuno ang puso ni Zachary. Pagkatapos ay hinila niya ang mga ito sa kanyang mga bisig. Gusto niyang halikan sila tulad ng ginawa ni Charlotte, ngunit hindi niya alam kung paano. Daddy. Nagsisiksikan ang mga bata sa paligid ni Zachary habang patuloy silang tumatawag, at yamakap pa ito palapit sa kanya upang pigilan siya sa mga halik. Nagulat si Fifi mula sa kanyang pagkakahimbing at pinalo ang kanyang mga pakpak hanggang sa mapunta siya sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Daddy. Dahil sa kanilang maalab na pagnanasa, siya ay nasa isang matuwid na pagkawala. Ha! Ang ganda lang tingnan. Ang eksenang ito ay napangiti si Mrs. Berry mula tenga hanggang tainga. Si Charlotte, gayunpaman, ay lumuluha. Nadama niya ang tunay na pinagpala dahil sa pagkakaroon ng isang bagay na hindi niya akalain bago ito natupad ng mabilis. Kung maaari lang siyang magpatuloy sa perpektong sandaling ito. Ito ay kapag ang isang matinding sakit ay tumama sa kanyang kanang braso. Gumapang ito paitaas hanggang sa umabot sa kanyang mga balikat at pagkatapos ay lumabas mula roon. Sa pagtatangkang itago ang kanyang discomfort, kinuha niya ang isang unan at idiniin ito sa kanyang braso. Lalong tumitindi ang sakit, na para bang may 10,000 langgam na gumagapang sa kanyang mga daluyan ng dugo hanggang sa ito ay sumabog. Hindi na nakatiis, biglang tumayo si Charlotte at pumunta sa banyo. Ha! Nagulat ang mga bata nang lumingon sila sa direksyon niya. Anong meron kay mommy? Siguro natutuwa siya. Umakyat si Jamie sa sopa at ibinagsak ang sarili kay Zachary na malalapad na mga balikat.
Ihatid mo ako, Daddy. Okay, dahil nakatuon ang atensyon niya sa mga bata, hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, siya ay nag-aalala ng sapat na bumaling kay Mrs. Berry. Maaari mo bang tingnan siya? Sige, tumanggo siya at ngumiti ng makatayo. I'm sure lahat ng excitement dapat ay medyo sobra. Malamang pumasok siya para patuyuan ang mata niya. Umiiyak si Mommy hanggang sa mabulok siya. Ginaya ni Little Ellie ang paraan ng pag-iyak ni Charlotte. Ganito, buhu. Huwag mong gawin iyon, Bad Ellie, sabi ni Robbie. Hinarap siya ng batang babae bago siya yamakap sa kaligtasan ng mga bisig ni Zachary. Hawakan mo ako, Daddy. Mukhang oras na. Let's go for lessons. Na ang isa ay nakakapit sa kanyang likod, ang isang pangalawa ay nakapatong sa kanyang braso, at ang isang pangatlo ay hinihila siya sa kanyang kamay. Si Zachary ay tulad ng isang puno na tinabyunan ng mga unggoy habang siya ay humahakbang. Binaling niya ang ulo niya kay Mrs. Berry. Pakisabi kay Charlotte na kami ay nasa study room. Gagawin ko, sagot ni Mrs. Berry. Pinanood niya silang umalis bago siya kumatok sa pinto ng banyo. Miss, ayos ka lang ba, Miss? I'm fine. Namumutla si Charlotte habang nakayuko sa lababo. Sa kabila ng pagiging hindi maliit na sukat ng matinding paghihirap, ginawa niya ang kanyang makakaya upang ayusin ang kanyang sarili. I might have the runs, kaya dapat umakyat ka muna. I'll be out sa 1 minuto. No worries, nandito lang ako kasama mo. Nanatiling nag-aalala si Mrs. Berry. Napakarami mo bang kinain sa hapunan? Ikukuha kita ng isang basong mainit na tubig. Okay, matapos niyang marinig ang mga yabag na umalis sa labas, si Charlotte ay bumagsak na nakaupo sa sahig. Ang mga beads ng walang tigil na tumutulo na pawis sa kanyang noo. Nakagat niya ang kanyang labi hanggang sa malapit na silang dumago. Ang matinding sakit ay patuloy na tumatagos. Walang nakikitang mali sa kanyang kanang balikat, tanging ang pakiramdam ng pagngangalit sa kanyang mga daluyan ng dugo. Naisip niya na hindi lang pampakalma ang iniksyon ng babaeng iyon sa kanya. Ang sangkap sa loob ay maaaring ilang anyo ng lason na napakalinaw na ito ay hindi matukoy kahit na si Reyna. Kamusta ka na, Miss? Si Mrs. Berry ay nagsalita mula sa labas. I'm okay, sabi ni Charlotte na may malalim na kunot. Maaaring tumagal pa, kaya dapat kang umalis. Sige, iiwan ko ito sa mesa para sa iyo. Uminom ka ng gamot kung masama pa rin ang pakiramdam mo, ang sabi ng matandang babae. Nakuha ko. Ginawa ni Charlotte ang lahat para maging mahinahon. Lumabas si Mrs. Berry. Si Charlotte ay patuloy na pinahirapan ng sakit para sa isa pang kalahating oras bago ito ganap na hamupa. Pagkatapos niyang magpumiglas sa kanyang mga paa, nagwiwisik siya ng tubig sa kanyang mukha. Pagkatapos ay samubos siya ng ilang subo mula sa baso sa mesa nang lumabas siya. Ang coat ni Jamie at ang isa sa mga sapatos ni Ellie ay naiwan sa sopa. Nakaramdam siya ng gulo habang inaalala tungkol sa nakakaantig na tagpo kanina. Ilang katok sa pinto ang sinundan ng boses ni Reyna. Maaari ba akong pumasok, Miss Wynne? Pakipasok, mabilis na sagot ni Charlotte. Tinulak ng doktor ang pinto na may hawak na medical bag. Sinabi sa akin ni Mrs. Berry na ikaw nakakaranas ng ilang kakulangan sa ginhawa sa iyong tiyan. Maaari mo bang ilarawan ito sa akin? Tingnan natin kung mayroon tayong gamot dito na angkop para sa iyo. Ayos lang. Umiling si Charlotte. Siguro nagkaroon ako ng hindi pagkatunaw ng pagkain dahil sa sobrang pagkain. Pagkatapos na pagbisita sa washroom, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Magandang malaman iyon. Binigyan pa rin siya ni Reyna ng isang pakete ng gamot. Magkaroon ng ilan sa mga digestive na ito na mga tablet na ako mismo ang nag-formulate. Sigurado akong makakatulong sila. Salamat. Kinuha ni Charlotte ang dalawa doon at makahulugang nagtanong, Mrs. Berry and my friends ang iyong mga pasyente, at narinig ko rin mula sa mga doktor sa ibang mga ospital na mayroon kang reputasyon bilang manggagamot. Maaaring ako ang pinakamahusay doon kung hindi iyon makikita bilang masyadong puno ng aking sarili. Haha! Si Reyna ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan sa kanyang napiling propesyon.
Ibig bang sabihin nito na walang sinuman ang makakagagamot sa hindi mo kaya? Pagsusuri ni Charlotte. Depende yan. Ang doktor ay nagpatibay ng isang mas layunin na paninindigan. Ang ilang mga pamamaraan ay maaaring mas mahusay na pinangangasiwaan ng aking mga kapantay na may kaugnay na kadalubhasaan, dahil may mga limitasyon sa kung ano ang maaaring gawin ng sinuman. Kahit na na-diagnose ko ang karamihan sa mga karamdaman, palaging may mga doktor mula sa aking ospital na magagawa ko tawagan. Nakikita ko, nababahala si Charlotte na kahit ang isang taong may kakayahan na si Reyna ay hindi malaman kung ano nasa loob niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Miss Win. Miss Win. Ang mga tawag ni Reyna ay naputol ang kanyang pag-iisip. Sinubukan ni Charlotte na ibahin ang usapan. Iiwan ko si Mrs. Berry at Mrs. Peyton sa iyong kakayahang mga kamay. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanila. Tumango si Reyna. How's your stomach now? Are you feeling na mas mabuti? Very much so, sagot ni Charlotte na may bahagyang ngiti. Sa tingin ko, dapat na akong umakyat ngayon. Salamat muli. You're welcome. Feel free to approach me anytime. Kinuha ni Reyna ang kanyang bag at umalis. Inayos ni Charlotte ang kanyang ulo bago siya bumalik sa itaas. Bahagyang nakaawang ang pinto ng study room. Nakita niya si Zachary na nagtuturo kay Robbie ng mga teknolohikal na konsepto mula sa kanyang posisyon sa labas lamang. Ang mga kilay ng batang lalaki ay nakaigting sa matinding pagtutok, katulad ng kay Zachary. Nasa tabi nila sina Jamie at Ellie. Hindi nila dapat naintindihan kung ano ang ibinabahagi nila. Bilang babae gumala-gala upang kalikutin ang kanyang Barbie doll sa isang kulay rosas na tolde sa gilid, habang ang nakababatang lalaki ay nagsimula rin para makipaglaro kay Fifi sa couch. Ikaw ay isang ganap na henyo. Nagulat si Zachary nang matuklasan ang mga talento ni Robbie. 6 ako noong nagsimula akong makisali sa teknolohiya. Nauna ka na sa akin sa 3 taong gulang pa lang. Talaga, natuwa si Robbie. Masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang ina tungkol sa mga ito habang nagagawa pa niya makipag-ugnayan sa kanya ng sapat. Gayunpaman, hindi nagtagal bago nalampasan ng kanyang knowledge base ang sa kanya. Dahil ang iba sa pamilya ay hindi gaanong nababatid, si Robbie ay walang pag-aalaga at hindi gaanong umuunlad sa pagsasaliksik sa kanyang sarili. Siya ay nasa kanyang elemento at nagawang umabanti ng mabilis sa sandaling binigyan siya ni Henry ng isang computer at ini-enroll siya sa mga online lessons. Gayunpaman, ang bisa ng mga malalayong sesyon ay hindi maihahambing sa live na pagtuturo. Parang ganon nakuha ni Robbie ang mga bagay ng mas madali at mabilis, tulad ng ipinakita nito sa unang pagtatangka ni Zachary. Parehong natuwa ang mag-ama at nakaramdam sila ng matinding tagumpay. Tito Zach, bulalas ni Robbie. Ano? Paalala ni Zachary sa kanya na nakataas ang kilay. I mean daddy. Agad namang inayos ng bata ang sarili na may pamumula sa maliit na pisngi. Siguro ang patuloy na pagpupuri sa lalaki bilang ganoon ay kailangan pa ring masanay. Tungkol sa pagbuo ng bagong produkto ng iyong kumpanya, mayroon akong ilang mungkahi. Pwede mo ba akong dalhin at tingnan ang proseso ng disenyo? Siyempre kaya ko. Tumango si Zachary. Isasama na kita sa opisina bukas. Sa opisina. Bahagyang nabigla si Robbie. Okay lang ba yun? Naiisip ko lang. Bakit hindi? Tinapik ni Zachary ang ulo ng bata nang may pagmamalaki. You're my son. One day, you'll be ang papalit sa pwesto ko sa pamumuno ng kumpanya. Ang mas maaga kang makakabangon sa bilis, ay mas lalong madaling panahon maaari mo akong samahan sa pagpapatakbo ng mga bagay ng magkasama. Oo, tumango si Robbie. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang sa ningning. Umangat ang mga labi ni Charlotte sa isang ngiti. Pakiramdam niya ay ito ang bersyon ni Robbie na talagang gusto niya sa kanyang sarili. Ang kanyang pagbabalik sa Knox ay napatunayang tamang desisyon para sa mga bata. Big, bumangon si Jamie mula sa sopa nang tumunog ang alarma. Oras na para kay Robbie, Daddy. It's my turn. Sige.
Isinara na ni Zachary ang laptop bago bumaling sa nakatatandang bata. Pwede ka nang magpahinga. Gusto ko pa rin magbasa. Kinuha ni Robbie ang device at pinagpatuloy ang dinadaanan niya kanina sa gilid. Napakasipag mo. Napaawang ang labi ni Zachary. Ayaw mo bang mag-aral ng martial arts together with your kapatid? No, hindi ako interesado dyan. Nakatutok ang mga mata ni Robbie sa screen. Ang tao ay maaaring lumikha ng hindi magagapi na armas gamit ang kanyang katalinuhan. Walang martial arts ang makakalaban niyan. Nakikiusap ako na mag-iba, dahil may mga bagay na hindi kayang lampasan ng mga makina, sagot ni Jamie. Ano pa, ang pagsasanay ng martial arts ay nakapagpapalakas ng katawan. Tiyak na iyon ay isang bagay na hindi magagawa ng mga makina na kopyahin. Isang makatwirang punto. Nag-isip ng malakas si Zachary na may interes. Sino sa amin ang tinutukoy mo, Daddy? Si Jamie ay sabik na gustong patunayan ang kanyang sarili. Kabanata 540. Kayong dalawa ay nakikita ang mga bagay mula sa inyong sariling mga pananaw at mayroon kayong sariling mga dahilan, si Zachary na suri ng patas. Bata ka pa kaya mas mabuting matutunan ang mga bagay na interesado ka. Mas madaling makabisado ang isang bagay kung tumutok dito pagkatapos ng lahat. At saka, pareho kayong magkapatid at matutulungan nyo ang isa't isa in the future. Isa sa inyo ang magiging utak habang ang isa ay magiging mga bronze at hindi ka na magagapi sa oras na iyon. Hindi lamang ang kanyang mga salita ay may katuturan sa mga bata, ngunit pinamamahalaan din niyang lutisin ang kanilang hindi pagkakaunawaan, nagkakaisa lalo pa sila. Okay. Parehong tumanggo sina Robbie at Jamie at niyakap ang isa't isa. Nagkusa ang una para humingi ng tawad. I'm sorry, Jamie. Hindi ko sinasadyang murahin ang martial arts. Gusto kong matuto mula sa iyo sa hinaharap. Gusto ko ring matuto mula sa iyo, Robbie. Let's work hard together. Ang huli ay nagmuni-muni din sa kanyang mga aksyon. Good boys. Tumagilid pa itaas ang sulok ng labi ni Zachary habang sinusulyapan ang kanyang relo. Sige, magkaroon ng 10 minutong pahinga. Robbie, pwede kang uminom ng juice habang si Jamie, kailangan mong maghanda para sa iyong mga klase. Okay, sabay-sabay nilang sagot bago nagbimang sa isa't isa. Sana mabilis na lumipas ang oras. Gusto ko talagang mag-aral. Sinusuklay ni Ellie ang isang buhok ng kanyang mga manika sa kanyang tolda ng prinsesa. Napasulyap siya sa labas bago sinabing, napakagulo ng pagiging lalaki, ang pagiging babae ay mas mabuti, hindi ba, Lulo? Hindi napigilan ni Charlotte ang mapangiti nang makita ang kanyang mga anak. Para saan kang umingiti na parang tanga? Tanong ni Zachary habang naglalakad papunta sa kanya. Bakit hindi ka pupunta sa? Ayokong makagambala sa mga klase mo. Hinarap niya ito ng maamong tingin. Napakagaling mong tatay. Of course, confident niyang sagot. Ang pagbabasa ng napakaraming libro ng pagiging magulang ay hindi isang pag-aaksaya pagkatapos ng lahat. Bukod dito, wala akong mga magulang na lumaki, at naramdaman kong parang may kulang sa buhay ko. Ngayon, ito ang pakiramdam ko ay muli kong mabubuhay ang aking pagkabata. Ang sarap sa pakiramdam na matuto at lumaki kasama nila. Niyakap siya ni Charlotte at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Naantig siya at naantig sa mga salita nito ngunit ayaw niyang ipahayag ito sa mababaw na salita. Sa tingin ko dapat ikaw ang tinatawag na Didi, tanga. Tinapik siya ni Zachary at malumanay na sinabi, ikaw nagiging parang bata. Oras na para sa klase natin, Daddy, tuwang-tuwang tawag ni Jamie. Maaari mong ibalik si Daddy kapag ang klase namin tapos na, Mommy. Pagkatapos ay maaari mo siyang yakapin hanggat gusto mo. Kaya bitawan mo na siya ngayon. Kailangan ko pang mag-aral pagkatapos ng klase ni Jamie, Mommy. Huwag mong itago si Daddy sa sarili mo, Ellie pouted as she sabi ng nanginginig niyang boses. Daddy, Daddy, lumipad si Fifi sa kanila at umikot sa itaas ng ulo ni Zachary. Ipinaalala ng loro, klase, ngayon na. Klase, ngayon na. Ang mga walang pusong batang ito. Hindi alam ni Charlotte kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Naka-attach sila sa mga balakang ko dati, pero ngayon sinasabi nila na kinukulit kita para sa sarili ko.
Ibig sabihin mas gusto nila ako. Tinaasan siya ng kilay ng lalaki at sinabing, maligo ka na at maghintay ka sa kwarto natin. Pupunta ako kaagad kapag tapos na ako sa kanilang mga klase. Sige, tumayo si Charlotte sa kanyang tiptoe at binigyan siya ng halik. Hihintayin kita. Be good, sabi niya habang kinurot ang pisngi niya. Pagkatapos, humarap siya kay Jamie at nagsimula na ang klase niya. Sige. Oras na para ipakita mo sa akin ang iyong martial arts skills. Hindi pa lubusang gumagaling ang binti ko. Magpa-practice muna tayo ng kamao. Tanong ng maliit na bata habang siya napatayo ng hindi makatayo. 2 buwan ka nang nagpapahinga. Gaano kalala ito kahit hindi pa ito ganap na gumaling? Si Zachary ay lubhang mahigpit habang sinabi niya. Ang mga martial artist ay hindi maaaring maging isang mahina. Halika, oras na para magsanay. Oo, sumaludo sa kanya si Jamie at napahiga sa gitna ng silid bago niya ipinakita ang kanyang martial arts skills. Umupo ang kanyang ama sa sopa na may ngiti sa kanyang labi. Lahat sila ay talagang may talento sa kanilang sariling mga paraan. Medyo matanda lang ang batang ito at medyo nakakapanibago kapag nagsasanay siya ng martial arts. Hindi masama, ituloy mo. Okay. Pinanood ni Charlotte ang kanyang mga anak na nakatuon sa kanilang mga klase at lubos na gumaan ang pakiramdam. Naramdaman niya iyon ang paraan ni Zachary sa pagtuturo sa kanila ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi na sila inistorbo pa ng babae at umalis, isinara ang pinto sa likod niya sa kanyang paglabas. Biglang tumunog ang phone niya nang lumingon siya.